let's come now on standards-based grading or SBG. So, ano nga ba yung SBG? So, yung standards-based grading or SBG, isa po siyang way ng pagbibigay po ng grade sa mga student kung saan mini-measure nito kung gaano na ba kagaling yung mga student sa pinapagawang mga activities or task nung instructor or nung teacher. Then, hindi ito naka-base sa dami ng points na makukuha ng student sa bawat task, but also nakafocus kasi ito sa, for example, ngayon kung gaano na nila naiintindihan yung mga lessons na natackled na nung teacher. So, gamit po yung SBG or yung standard-based grading, kumbaga mas clear po na ipapakita nito kung saang part or anong part na ng mga task or activity ang naiintindihan na ng mga student at kung saan pa siya mas, kumbaga, kailangang turuan. So, next slide. So, we have here an example scenario which is the subject. For example, TL is a cookery. Then yung standard niya is the student will be able to demonstrate proper knife handling and basic cuts. Then yung assessment task niya is demonstration of knife safety, which is nakakuha siya ng 3/4. Then sa performance on basic cuts, nakakuha siya ng perfect, which is 4/4. Then sa worksheet on kitchen tools and knife types, nakakuha siya ng 2/4. So each task is scored based on mastery levels. Like for example ngayon, 1 to 4 scale. So as you can see, dito po yung grading scale niya. So meron siyang 4 level and the descriptions. So in level 4, which is yung description niya is exceeds expectations, kumbaga pinapakita dito yung kumbaga advance na yung student na maintindihan niya yung mga task na pinapagawa sa kanya. Kumbaga kaya niya nang gawin yung mga task or yung activity na pinapagawa ng teachers nang mag-isa, nang hindi na niya kailangan ng kahit sinong mag-guide sa kanya. So sa number 3 naman, level 3 meets expectations. So dito naman, kumbaga naiintindihan na nung student na i-perform yung mga kailangan niya i-perform or yung skills na meron siya without helping or without asking help doon sa teachers. Then sa level 2 naman, approaching expectations, dito naman partially understands, which is kailangan pa niya ng kumbaga need pa niya ng more practice or para ma-support niya yung mga task or activities na pinapagawa sa kanila. Then sa level number 1 naman, needs improvement. So ito talaga yung kumbaga yung student is nag-struggle siya na gawin yung mga task na yun with the skills and kumbaga need pa niya ng mga significant guidance coming from the teacher. Then next, we have here the computation of grade. So average is equal to, ito yung nakuha niyang mga grades dun sa example. We have 3 plus 4 plus 2 divided by 3 is equals to 9 divided by 3, and the result is equals to 3. So yung final rating for this standard is 3, meaning na-meets niya yung expectations. So kung babalikan natin, so sa level 3, yung description is meets expectations. So meaning naintindihan na nung student kung paano i-perform yung mga task or yung mga activity na binigay sa kanya nung teachers without asking help sa iba. And we have here the interpretation. The student meets the expected level of mastery and knife handling skills with room for improvement on theoretical knowledge. Then we have here when is standard-based grading or SBG used. So we have here 5. First is K to 12 basic education. So here, yung student is kumbaga ina-assess dito yung student based dun sa mga specific learning competencies or standards na naituro na nila or na-adapt na nung mismong student. Then sa next, we have here competency-based education programs. So dito naman where yung kumbaga minamaster na nila yung skills. Kumbaga mas importante yung pagmaster ng skills mismo ng student
than dun sa overall averages. Then sa technical vocational subjects naman, like for example TLE, which is yung cookery, is kumbaga ini-evaluate dito yung performance ng student dun sa mga task or skills na kailangan nilang ma-achieve. Then sa number 4 naman, alternative learning system or ALS. So dito kumbaga yung learning progress na is natatrack na per outcome. Then sa formative assessment and feedback, ina-identify dito yung mga specific areas ng student na need pa nila ma-improve or ma-develop. So next, we have here the narrative grading. So ano nga ba yung narrative grading? So dito naman, kumbaga ito po yung way or paraan ng pagbigay ng grade sa mga student wherein hindi siya ginagamitan ng mga numbers or ng letters, kung saan yung teachers ang nagsusulat mismo ng kwento or ng explanation based dun sa performance ng student. Like for example, kung saan siya magaling, kung paano siya natututo or mas nagde-develop sa mga task na binibigay nila. Then dito sinusulat dito ng mga teachers kung mga ano pa yung mga dapat gawin ng student, kung meron pa ba siyang dapat gawin for improvement, kung baga mas personal po yung narrative grading, which is mas nagiging clear yung way nito or yung process ng pagbibigay ng feedback sa mga students wherein malalaman nila dito kung saan sila nagkulang, kung saan sila mas nag-improve at kung ano pang feedback na pwedeng isulat ng teachers based doon sa performance ng mga students. Kasi, di ba yung teachers lang naman yung makakapag-observe doon sa mga ginagawa ng student sa loob ng classroom. Then, next, we have here sample scenario. So, sa subject, TLE, which is the, kunwari, bread and pastry production. So, for example, si Maria, binigyan siya ng narrative feedback nung teacher niya. So, Maria consistently demonstrate attention to detail in her baking techniques. Her dough preparation is accurate and she maintains proper hygiene during food handling. She needs to improve her time management when completing multiple pastry tasks, but her creativity and presentation skills are excellent. So, for example, tayo ngayon si Maria. So, kumbaga, nakakapagpataba ng puso yung mga feedback na binibigay ng mga instructors or ng mga teachers natin, kasi dahil doon dito natin malalaman na meron tayong value sa kanila, which is parang binavalue nila yung mga ginagawa natin. It's either bad or good. At least nakikita nila yung improvement natin if nabigyan na tayo ng feedback nung mismong teacher. So, as a student, kung halimbawa sa'yo to na sabi na feedback na to, parang mas gaganahan tayo na mas pag-igihan pa natin yung pag-aaral natin kasi nakikita nung teacher natin yung halaga natin, kung ano na yung mga improvement na ipakita natin sa klase. So, dahil dito, mabibigyan din tayo ng lakas ng loob na ipakita kung ano talaga yung kaya pa natin gawin na hindi pa natin napapakita before. So, yun. So, we have here when narrative grading is best used. So, first, we have here early childhood or elementary education. So, dito, kadalasan yung mga younger student dito is nagbe-benefit kasi more on descriptive feedback siya than from numbers or letters. So, dito, kumbaga natutulungan din dito yung parents na or yung mga magulang ng mga estudyante na maintindihan yung pag-grow ng mga anak nila or yung child development na na-adapt ng mga bata. Then next, we have here project-based learning. So dito naman sa narrative grading is ina-allow nito yung mga teachers na i-explain yung learning process ng student, also yung collaboration, yung creativity, and yung problem solving over the course of a project. Then sa performance-based subject naman, just like for example, yung TLE and yung arts. So, yung, for example, yung skills nila, like sa cooking, crafting, or yung halimbawa, performing, kasi di ba yung arts, is better siyang i-evaluate through personalized comments kaysa dun sa mga fixed scores.
Then we have here the number 4, which is the small class sizes. So dito po, kunwari yung student mo is kunti lang, like for example sa isang klase meron ka lang 20 students. So yung teachers is magkakaroon siya ng much time para mabigyan niya ng mga detailed feedback yung student nila, wherein based on their observation, dun nila isusulat yung mga nagawa mismo ng mga student. It's either kung nag-develop ba or hindi, and kung meron bang improvement dun sa mga student. Then so dahil dun, kumbaga ma-address yun ng teachers, yung kumbaga yung strength ng learners and also yung areas ng learners for their growth. Then sa number 5 naman, individualized or personalized instruction. So dito naman po, in settings where yung learning is nagbibigay ng paths differ from each student, yung narrative grading is nagbibigay naman siya ng kumbaga meaningful specific feedback, which is tinitailored to doon sa progress ng mismong student.